Sunday School tayo kabisat. So ang ating topic sa umagang ito ay napamagatang the importance of the Bible. So let us open our Bible in Joshua chapter 1 verse 8 and Hebrews chapter 4 verse 12. So pakibasa nga po mga kapatid ang nakasulat sa Joshua chapter 1 verse 8 at Hebrew chapter 4 verse 12. Pakibasa po ng malakas mga kapatid. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong paggiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hebrews chapter 4 verse 12, sabi rito mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. So, yan po ang sinasabi mga kapatid dito sa Hebrews chapter 4 verse 12. So, ang ating topic po ay napamagatang mga kapatid na the importance of the Bible. The importance of the Bible. Sabi nito mga kapatid sa ating topic, kung gaano kaimportante ang Biblia. So gaano nga ba mga kapatid? Pero bago tayo pupunta sa ating main topic mga kapatid, dito po muna tayo sa tinatawag na ang tawag doon yung so, sabi nito mga kapatid, do you know or did you know that the Old Testament have a 32 writers and covered of 3,600 years? Sabi nito mga kapatid na hindi mo ba alam mo ba na ang Biblia o ang Old Testament ay meron po itong 32 writers at covered po siya ng 3,600 years. So, isinulat nila ang Old Testament mga kapatid ng sa loob ng 3,600 years at meron po siyang 32 na writers. Ibig sabihin mga kapatid, 32 na tao ang sumulat sa Old Testament sa iba-ibang panahon. Kasi nabuo siya mga kadang 3,600 years sa iba-ibang panahon. So yan po sinasabi mga kapatid dito sa ating notes. At Amen. So 3,600 years. At meron pong sa New Testament naman po ay meron pong 8 writers at covered po ito ng less than 100 years. So sa New Testament po, meron pong 8 writers. At sa Old Testament naman, meron siyang 32. So equivalent po siya mga kapatid sa 40 writers sa Old at New Testament. At sabi nito mga kapatid, there's a gap between Malachi to Matthew, and the gap between Malachi to Matthew are 400 silent of years. Ibig sabihin mga kapatid, bago po naidugtong ang New Testament o bago isinulat ang New Testament mga kapatid, ay meron na pong lumipas na 4,000 years. Meron na pong lumipas na 4,000 years in man's day.
sa panahon ng mga tao. Kung kukwentahin po natin, simula doon sa panahon ni Adan, papunta sa panahon ni Jesus Christ. So, kasi sa New Testament po ay masabi natin na panahon na po ni Jesus Christ. So, sabi nito mga kapatid, tinatawag po natin na BC doon sa Old Testament. Gaya ng tinatawag nila na 300 BC. Ang ibig sabihin po ng BC mga kapatid ay before Christ. At ngayon naman po mga kapatid, yung tinatawag natin na AD, hindi po after death. Ang tunay na tawag po doon mga kapatid, Anno Domini, na ang ibig sabihin, Year of the Lord. Gaya ngayon mga kapatid, tinatawag po na 2023 AD, na ang ibig sabihin po mga kapatid ay 2023 Year of the Lord. So yan po mga kapatid, ang panahon po natin, na ito mga kapatid ay Year of the Lord. So, sabi dito mga kapatid, and you know what? God literally wrote about 3 times according to the Bible. So, sa ating Bible po mga kapatid, dito po sa ating Bible, ay meron pong nakasulat na may 3 beses po na nagsulat ang Diyos sa Biblia. At recorded po ng Bible. So, unang-una po mga kapatid, ay ang tinatawag po natin na the 10 Commandments in the Table of Stone in Exodus chapter 31, verse 18. Ito po yung tinatawag natin na si Moises ay pumunta sa bundok at siya po ay nagkipag-usap sa Diyos at literal na sumulat ang Diyos sa Table of Stone. Kaso lang mga kapatid, yung Table of Stone na yun na sinulat ng Diyos ay nawasak. Winasak ni Moises yung original. Dahil pagbaba niya doon sa bundok mga kapatid, nakita niya na iba-iba yung pinaggagawa ng mga tao. At siya po ay nagalit. At kanyang ibinato ang Table of Stone. Diba? Minsan ganun tayo mga kapatid, pag nagagalit tayo, hindi natin namamalayan kung ano na yung binabato natin. Ganun po kay Moises, bigla niyang ibinato ang Table of Stone at gumawa po siya ng bago. At yung ginawa niyang bago ay copy of the origin at siya na po sumulat doon sa bato. So pangalawa po mga kapatid na sulat kamay ng Diyos dito po sa judgment on Belshazzar's wall in Daniel chapter 5 verse 5. So sumulat po doon ang Diyos na ang tinatawag na Mene Tekel Uparsim. Yun natin nakasulat. Basahin natin. Parang so Daniel, para hindi tayo makawatid. Daniel 5:5. Okay. Daniel chapter 5 verse 5. Sabi dito, nang oras din yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig ng may palitada ng palasyo at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumusulat. So yun po mga kapatid, meron pong sumusulat. At ang nakasulat po doon mga kapatid ay ito po,
mababasa natin sa Daniel chapter 5 verse 25. At ito ang sulat na nalagda. Mene, mene, tekel, o parsin. Yun po mga kapatid. Yun po ang nakasulat. At yun po ay sulat kamay. No? May biglang sumulat. May lumabas na daliri at sumulat ng mensahe doon na tinatawag na mene, mene, tekel, o parsin. So, nandun na rin po yung kanyang meaning. So, pangatlo po, sabi dito, the message of God o the message of grace written by our Lord in the dust of the floor of the temple. Ito po yung naganap sa John chapter 8 verse 1 to 11 na meron po habang nangangaral ang ating Panginoong Hesukristo ay meron pong pumunta ron na Pariseo kaya ay sa Panginoong Hesukristo at sabi nila, meron silang dinalang babae doon. At ang sabi ng Pariseo mga kapatid, Panginoon, o Rabbi, Guro, ito ang babae ito ay nahuling nangangalun niya. Nahuli siyang nangangalun niya na eksakto sa pangyayari. At ayon sa nasusulat, ang babaeng ganito pag nahuli ay babatuin hanggang siya ay mamatay. At ang Panginoon, mga kapatid, ay umupo at sumulat. Siya po ay nagsulat. At sinabi niya, nung tapos na siya magsulat, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato. At muli, siya ay umupo at nagsulat. Kaya kung lalagyan natin ang point of view, mga kapatid, ang pangyayaring yon, iisipin talaga natin, ano kaya ang isinulat ng Panginoon? Kasi hindi sinabi kung ano isinulat eh. Pero duda ko doon mga kapatid, kung ako lang mag-aanalisa sa sarili ko lang opinion, ang una niyang isinulat doon mga kapatid ay about the law. At nung sinabi niya, mga kapatid, dahil naisulat niya ng about the law, di ba ang tanong niya ulit doon mga kapatid, sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato. At ang sunod na isinulat niya doon mga kapatid, maaring pangalan ng bawat taong naroroon. No? Kasi, kung papansinin natin, may posibilidad na sila ay naghihintayan kung sinong unang babato. At kung sinong unang bumato doon, babato na silang lahat. Kaya, duda ko mga kapatid, pangalan ang isinulat doon. Example natin. Soriel, una ka nang bumato kung wala kang kasalanan. Dahil sa aminado, si Brother Soriel na may kasalanan siya, hindi siya makakapagbato. Kaya anong gagawin niya? Aalis siya doon. Di ba? Tapos sunod, bangkalan, pangalan. At hanggang sa tinanong ng Panginoon, sino ang bumato sa'yo? Nasaan na sila? Naubos sa silang lahat, Panginoon. At anong sabi ng Panginoon? Maging ako ay hindi rin kita huhusgahan. Umalis ka na. Humayo ka na. At huwag ka nang magkasalang muli. So kung titignan natin mga kapatid, yun ang nangyari. So, sabi nito, the first time was the giving of the law. O yung unang isulat mga kapatid ay nagbigay siya ng batas at yung pangatlo ay siya po ay nagbigay ng grasya doon sa tinatawag na underput by man. So yan po. At sabi dito mga kapatid, a fourth example of God writing might be considered, which is God writing on the fleshy tables of the human heart. In 2 Corinthians chapter 3, verse 3. So the reason we have not included this among the three examples given above is that this is done by the Holy Spirit and it's not literal writing. So yan po mga kapatid yung tinatawag doon. So kung titignan natin maigi mga kapatid,
ang nakasulat sa banal na kasulatan na nagpapahiwatig na mismo ang Panginoon ay nagbigay rin po siya ng kanyang sariling sulat para sa atin. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang Bible po ay hindi po ito basta-basta. Ito po talaga ay napaka-importante. Dahil mismo ang Diyos ay gumawa o sumulat na magbibigay ng pahayag para sa atin. So, yung una mga kapatid, nagbibigay po ito ng commandments na nagbibigay ito na mga kapatid ang pagbibigay ng disiplina para sa atin at pagpapaalala. At doon naman sa pangatlo mga kapatid, nagbibigay siya ng grasya para sa atin. So now mga kapatid, mabigyan pa natin ng mas malawak na kaunawaan ang mensahe mga kapatid patungkol dito sa importance of the Bible mga kapatid. So, punta po tayo sa ating main topic mga kapatid na the importance of the Bible. At ang stance po natin dito mga kapatid, meron po tayong, so sa Bible po, meron po itong 5 na letra. So yung tinatawag natin na B-I-B-L-E. So Bible. So doon po tayo mga kapatid kukuha ng ating pagbabasehan sa pag-aaral natin ngayon. So una lahat mga kapatid, letter B, Book of Grace. So sabi nito, Book of Grace show us God's love. So pakibasa sa Acts chapter 14 verse 3. Sa lahat ng may Bible dyan mga kapatid, makipagbuklat po kayo. Acts chapter 14 verse 3. So sabi nito mga kapatid, nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya na ipinagkakaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. So sabi doon mga kapatid, long time therefore abode they speaking bodily or boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace. So, yan po mga kapatid, kung bakit po nagiging importante ang salita ng Diyos, dahil ito po ay nagpapakita ng grasya sa atin mga kapatid. Ito po ay nagpapakita kung gaano po ang grasya ng Diyos sa atin. So, pangalawang mga kapatid, sabi rito, inspired, o letter I, inspired, written by the Holy Spirit. In 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, ito po ay inspirasyon. Nagbibigay ng inspirasyon po sa atin mga kapatid. So, pakibuksan po natin mga kapatid, Bible natin, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay, pakibasa nga po. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy. Ang lahat ng mga kasulatan na sinasihan. All scripture is given the inspiration of God and is readable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay, so yun po mga kapatid. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So yan po mga kapatid, nagbibigay po siya ng magandang halimbawa para sa atin
At ang Biblia po, ito po ay inspired by God. At ang sabi rito, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. So, kita nyo mga kapatid, ang ating Bible ay mapapakinabangan po natin ito sa pagtuturo. At sunod doon mga kapatid, pagtuturo sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So ang Bible po mga kapatid, tuturuan po tayo nito na mamuhay ng may katuwiran, kabanalan, at kaayusan, katuwiran sa harapan ng Diyos. So yan po mga kapatid ang naibibigay ng Bible sa atin. At dito naman sa 17 mga kapatid, in the same chapter, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturoang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, kita nyo mga kapatid, sa English sabi rito, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Upang ang tao ng Diyos, so upang ikaw na tao ng Diyos ay matuto, mga kapatid, maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Yan po ang naibibigay ng Bible sa atin. Kaya siya po ay nagiging importante. Kaya importante po siya sa atin bilang isang Kristiyano o anak ng Diyos o lingkod ng Diyos mga kapatid. Ganyan po siya ka-importante sa atin. So next mga kapatid, Book of Life. Without it, the soul is dark. In Psalms 119 verse 105. So basahin natin mga kapatid. Psalms 119 105. Sabi rito mga kapatid, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang salita ng Diyos mga kapatid, ito po ay ilaw. Ito po ay liwanag sa atin mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Minsan mga kapatid, dumarating sa atin yung tinatawag natin na depression. Dumarating sa atin mga kapatid yung tinatawag na kawalan ng pag-asa. Minsan dumarating sa atin mga kapatid yung tinatawag na pakiramdam mo ay mag-isa ka na lang. Alam niyo ba mga kapatid na malaking tulong ang naibibigay ng Biblia sa atin. The more na pinag-aaralan, the more na binabasa natin ang Biblia mga kapatid, doon po nagbibigay ng liwanag at bagong pag-asa para sa atin. Kaya ang Biblia po mga kapatid, napaka-importante po talaga nito sa atin. Kasi kung wala ang Biblia mga kapatid, wala na tayong pangahawakang pag-asa sa ating kinabukasan. At hindi na natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan kung bakit tayo naririto sa mundong ito. So yan po mga kapatid, Book of Light. Ito pong Biblia mga kapatid, ito po ay magbibigay sa atin ng liwanag. Next mga kapatid, ito pong tinatawag na letter L, leads me. Guiding me how to live in Psalms 119 verse 133. Okay? Psalms 119 verse 133. Order my step in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. So, kita nyo yun mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos, ang maglilid sa atin, ang mag-guide sa atin, upang tayo mga kapatid ay mamuhay ng maayos at hindi nagkakasala sa harapan ng Diyos. At ang sabi rito mga kapatid, order my step in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Sa Tagalog mga kapatid, itatag mo ang mga hakbang ko
sa iyong salita at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. So, di ba napakaganda mga kapatid na kung anumang klase ang kasamaan na kumakalat sa mundong ito ay hindi po magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. They are not dominion over you. Hindi po siya magkakaroon ng authority sa buhay mo. Kung ang salita ng Diyos ang magiging gabay sa atin. Kaya ito po mga kapatid ay nagbibigay ng isang bagay na nagpapakita na importante ang Biblia sa atin. Napaka-importante. Panglima mga kapatid, ito pong tinatawag na letter E, everlasting. So ang Bible po mga kapatid, dito po ay everlasting. Will last forever and ever. Forever and ever in Matthew chapter 24, verse 35. So Matthew chapter 24, verse 35. Okay? Wala na ata kayong Bible mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 35, sabi rito, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So sabi rito mga kapatid, ang lahat ng bagay ay magiging walang kabuluhan. Kasi nga, lahat ay lilipas. Lahat ay mawawala. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Magpakailanman mga kapatid. So paano yan? Sabihin natin mga kapatid, kailan pa ba itong salita ng Diyos? Kailan pa ba ito naisulat mga kapatid? So way back in the origin mga kapatid, in the manuscript, papyrus read mga kapatid, nagsimula pa po ito nung panahon ni Moises. Not only the time of Moises mga kapatid. Meron na po. Nandun na po ang salita ng Diyos simula nung beginning. Kaya nga sinabi sa John 1:1 in the beginning was the Word. Noong pang-unang panahon, noon pang-unang-una mga kapatid, naroroon na ang salita ng Diyos. At noong panahon ni Moises mga kapatid, si Moises na po kasi nagsulat ng Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Si Moises na po nagsulat niyan. Kaya tinatawag na the 5 book of law or the 5 books of Pentateuch mga kapatid. Si Moises na po sumulat. Pagdating sa Joshua, si Joshua nang sumulat. No? So yan po mga kapatid. Ganyan po ang pangyayari sa Bible. Simula pa lang nung una mga kapatid, na-preserve na po ito hanggang sa panahon natin. At kung mapag-aaralan lamang po ninyo yung patungkol doon sa church history, the dark ages mga kapatid, ilang beses pong plinano ni Satanas na tanggalin ito. Ilang beses niyang pinag-aralan kung paano wasakin ang Biblia. At kung sino-sino ang ginamit ni Satanas mga kapatid upang mawasak ito. So sa dark ages mga kapatid, dyan po ay nangunguna ang tinatawag na Roman Empire. At ang kanilang salita ay batas. Biruin nyo mga, mahuli ka lang na magbasa ng Biblia, papatayin ka. Mahuli ka lang na kukopyahin ang Biblia. At alam nyo po mga kapatid, very expensive ang Bible noon. Pero ngayon mga kapatid, libreng-libre, parang hindi na nabibigyan ng importansya. At alam niyo po mga kapatid kung gaano kahalaga ang Bible? Alam niyo po mga kapatid na nung ako'y nanalangin kagabi, may pinakita sa akin ng Panginoon na vision. Kasi nga ito ang topic, the importance of the Bible. Kung malalaman lang ninyo kung gaano ang value ng Bible mga kapatid, sigurado, hindi nyo ito iwawala sa tabi ninyo. Alam niyo po mga kapatid, sa vision na nakita ko, na ang Bible
ang bawat pahina nito mga kapatid ay nagiging kasing halaga ng isang ginto. Doon sa vision na nakita ko mga kapatid, bawat pahina ng Bible ay pahinang ginto. So kung gaano kahalaga ang ginto, mas mahalaga po ang Bible. Kasi sa vision na nakita ko mga kapatid, ang Bible, ang bawat page nito mga kapatid ay ginto. Napakahalaga mga kapatid. Kung gaano mo pinag-iingatan, kung gaano ka nagkakaroon ng desire na magkaroon ng ginto, dahil napakamahal ng ginto mga kapatid, nawa, mas lalong magkaroon ka ng desire na magkaroon ng Bible. Kasi ang Bible mga kapatid, nahahalin tulad po yan sa ginto. Na napakahalaga. So nawa mga kapatid, magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa atin mga kapatid, na ang Biblia po ay galing po ito sa taas. Galing po ito sa Diyos. At ang Bible po ay meron lang po itong isang author. Even though na marami siyang writers, mga kapatid, pero kung papansinin natin na ang Bible, Genesis to Revelation, ay wala po siyang pagkokontra-kontra. Hindi po sila naglalaban-laban. Tao lang ang gumagawa ng dahilan para maglaban-laban ang salita ng Diyos. Pero, kung babasahin mo maigi at pag-aaralan mo maigi ang salita ng Diyos at uunawain, hindi po nagkakaroon ng pagbabangga-bangga ang salita ng Diyos. Wala pong contradict sa bawat bersikulo na nakasulat sa Bible. Wala po, mga kapatid. Genesis to Revelation. Dahil, isa lamang po ang author ng Bible. Walang iba kundi ang Diyos. So, ganyan po kahalaga ang Bible, mga kapatid. Sa ating conclusion, mga kapatid, sabi rito, read in Matthew chapter 4, verse 4, kung gaano kahalaga ang iyong pagkain sa araw-araw, ganoon din po kahalaga ang Bible. At sabi nga ron, mga kapatid, ng salita ng Diyos ay napakahalaga. In Acts chapter 2, verse 42, Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, and in breaking of bread and in prayers. So, doon mga kapatid, yung mga unang Kristiyano, they continue steadfastly in apostle doctrine. Sila po ay lagi nagbabasa, na laging nag-aaral sa salita ng Diyos. They are continuous steadfastly. Ibig sabihin mga walang patid. Tuloy-tuloy po. Nawa, ganun din po nawa tayo mga kapatid. Na lagi sila naghahati sa tinapay. At ang salita ng Diyos, ito po yung tinatawag na tinapay ng buhay. The bread of life. Kaya, nawa mga kapatid, gayahin natin yung mga unang Kristiyano. Yung mga unang disipulo ng Panginoon. Na binibigyan talaga nila ng halaga mga kapatid. Huli mga kapatid, last verse po tayo. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews chapter 10, verse 25. No, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon at pag-aaral sa salita ng Diyos. Dahil dito tayo nagpapalakasan, lalong-lalo na mga na mamalas na natin, nalalaman na natin at nakikita na natin na malapit na talaga ang pagdarating ng ating Panginoon.
So yan po mga kapatid, ang sinasabi, the importance of the Bible, Book of Grace, Inspired, Book of Light, Lead Me, and Everlasting. So ganyan po mga kapatid, kung ang yaman sa mundong ito nawawala kung ano mga bagay na sa iyong paligid, pero ang salita ng Diyos ay hindi yan mawawala. Kaya nawa mga kapatid, bigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos sa ating buhay. So, may mga katanungan po ba tayo mga kapatid?